Ano naman yung naging buhay mo sa Amerika? Parang gusto ko lang din ma-establish sa kwentuhan na to kung ano rin yung mga moments mo doon sa Tate. Nung pagpunta mo doon ng 17, sige, pinanganak sa Cebu, nagpunta ng Mindanao, tinakas, dinala ng Parañaque, napunta sa Sorrento, lumaki, naging binatilyo, pumunta ng Amerika. Ano mga sumunod na nangyari doon? Nung pumunta akong Amerika, nakaka-excite talaga kasi nung panahon na yon, ang iniisip ng lahat, pag nasa Amerika ka, okay na ang lahat eh. Di ba? Di ba yun talaga ang dating? The American parang dreams. made it na eh, parang ganun. Kumbaga feeling mo, panis mo na lahat ng nasa Pinas dahil nasa Amerika ka. Kala ko rin makikita ko si Snoop Dogg. Kasi sabi sa Long Beach kami pupunta. Sabi ko makikita ko si Snoop Dogg. Tagaroon siya eh. Nakauwi na ako Pilipinas lahat-lahat. Di ko pa siya nakita ang putang inang yan. Sa 7 taon. Oo, hindi ko nakita. Putang inang yan. Ang tangkad pa nun hindi ko siya nakita. Anyway, so akala ko magiging okay ang lahat. Pero doon pa ako nakaranas ng gutom, nung pagka-homeless, doon ako nakaranas ng yung problema, yung sakit. Basta yung lungkot, doon ako nakaranas. Pangalawang araw doon, para nakakaramdam na ako ng depression, pangalawang araw. Kasi isipin mo, galing ka sa Sorrento, na buhay yung neighborhood. Friends mo lahat. Paglapag mo ng Amerika, bilang parang tahimik. Hindi yung same yung nakikita mo sa movies at sa totoong buhay doon eh. Akala ko mabilis kong makakaibigan yung mga gangster dun eh. Yun ang gusto kong mangyari eh. Kaibiganin ko itong mga gangster dito. Kasi na-excite ako magpa-picture nun, pakita ko sa mga homies ko sa Pinas. Kaibigan ko yung mga gangster dito, di ba? Hindi pala. Nakatakot palang lapitan. Pagtitripan ka pala o ano man. Ganun. May mga racism, may mga ganon, di ba? Lahat ng... Una, hindi ko pa na ano yung racism dun eh. Pero yung hindi lang ganun. Hindi ka tulad dito na paglabas mo ng neighborhood, madali kang may makausap na iba, di ba? Punta ka lang ng court, may magiging kaibigan ka. Doon hindi ganun kadali eh. Lalo na't bata ka pa. Ganun. So, tapos no, nagtrabaho ako ng mga odd jobs doon, kung ano-anong trabaho doon, mga dishwasher, mga ganyan-ganyan. Okay. So, sorry. Papunta doon, anong purpose mo sa pagpunta ng Amerika? Kasi sabi nung uncle ng nanay ko, doon ka na lang sa Amerika, trabaho ka doon. Ako naman, sige, gusto ko magtrabaho agad, ayaw ko mag-college eh. Okay. So gusto ko magtrabaho. Ayaw mo na kasi sa school. Tas Amerika nga naman kasi yung idea. Tapos sabi ng uncle ng nanay ko, yung pinakamababang sweldo doon, ganito. Yung panahon na yun, parang 675 per hour ata. Ang ano. Kinumpute ko, mas mataas pa sa teacher ko Sige na, doon na. Di ba? Parang ganun. Yan na. So, kaya kami pumunta doon. Ako lang ang plano talagang pumunta doon. Nainggit lang si nanay eh. Ako rin. Parang ganun. So, nag-end up kami dalawa ni nanay doon. Pero magkaibang diskarte dahil doon hindi kayo, baga kanya-kanyang diskarte na doon eh. So, hindi ka na niya pagsisilbihan bilang anak. Kumbaga, kailangan niya na rin dumiskarte. Ikaw, kailangan mo na rin dumiskarte. Halos di ko nga nakikita. Minsan ko lang makita si nanay doon eh. Lagi siyang, yung live-in, mag-alaga ng mga matatanda. Mga ganun. Caregiving. Kaya nagaganon siya dati. Tapos una ako, pinag-aral muna ako nila na kasi ng, parang 4th year high school ko, kumbaga doon 12th grade doon. Yung tinapos ko muna yun doon. Okay. Tapos yun, nag-work na ako, magganyan kung ano-ano doon. Tapos yun na, doon ako nakaranas ng hindi madali talaga dito. Parang yun, akala lang ng iba, madali dito, pero hindi pala. Layo sa katotohanan. May mga friends ka doon? Like, sino ng mga naging tropa mo doon? Foreign? Hindi, ano rin eh, Filipino community din. Kaya hindi rin nahasa ng todo yung English ko eh. Okay. Filipino community lang din. Akala ko nga doon, pagdating ko doon, puro sandwich lang ako. Gulat ako, adobo rin dito. Yun yung kakainin natin dito, adobo, ganun. So, kaya pag umuwi ako ng Pilipinas, yung lagi tanong nila sa akin Kuy, hindi ka na nagkakanin? Sinigang din kami doon. Hindi ako nakakapag-steak, yun ang sabihin nyo. Ganun pa rin ang ulam ko doon, di ba? Ganun. Tapos yun, pagdating doon, may Jollibee din dito, may Chowking din dito, ganun. Lalo sa West Coast, di ba? Puro Pinoy din kasama ko, ganun. Since si nanay laging hindi umuuwi, so wala talaga. Stay in siya, kumbaga. Wala talaga nagbabantay sa akin dun. Plus, mapatutropa ka din sa mga ibang bata na ganun din yung sitwasyon, wala nagbabantay. So isipin mo, bata ka sa ibang bansa na wala nagbabantay sa inyo. Para talaga kayong mga primates nun. Walang nakatingin eh. Kahit ano pwede natin gawin. Okay. Kaya, ang gulo, dun talaga kung saan-saan napunta, kung ano-anong kasalanan na nagawa namin, ganyan. Gulo talaga, ang gulo ng buhay namin dun. Pero masaya. Masaya. Ganun, masaya talaga. But you still gave that up sa Philippine life? Kasi, dati pa lang gusto ko na agad umuwi eh. Oo.
Hindi lang ako Second day pa nga lang, di ba? Oo, gusto Na-homesick ko ka na. umuwi. Hindi ka lang makauwi dahil, lalo nang tumagal na, ang daming tao doon na hindi makauwi dahil nakabuo na sila ng community doon. May family na sila doon. May attachment na. May mga utang na sila doon. Oh, shit. Alam mo yun? Kaya hindi na sila makauwi. Oo. Oh, shit. Tapos may flex sila dito sa Pilipinas. Oo, flex sila dito. Alam ko yung style nyo dyan eh. Alam ko talaga yung style nyo. So, lahat ng kaibigan ko nga doon sa States, lahat yun sila gustong umuwi ng Pinas eh. Wala lang may bayag na umuwi talaga eh. Dalawa lang kami sa tropa, umuwi talaga dito eh. May bayag. Bakit? Paano kailangan ng bayag pag umuwi ka dito? Kumbaga, nag-hustle ka na sa Pilipinas na lahat ng rules ina-apply doon, nasunod mo eh. I mean, sa Amerika eh. Bakit hindi ka uuwi sa Pilipinas kung may dollars ka naman? Kasi anong gagawin mo? Hindi ka sure eh. Oh, din. Hindi masyadong, at least sa Amerika, medyo safety net eh. May makakuha kang trabaho kahit anong mangyari, di ba? May insurance, no? Oo, may mga ganun-ganun. Lahat, oo. Oo, dito sa Pinas, mas hindi sure eh. Parang baliw. Kumbaga, para sa kanila, ba't ka uwi ng Pinas? Lahat nga gustong mag-Amerika. Oh, din. Ba't ka uwi ng Pinas, di ba? Mhm. Kaso hindi ko talaga makita yung pera sa Amerika eh. Para sa akin alam ko may pera doon, pero sa akin, hindi ko makita. Sa Pinas ko siya nakikita. Parang inisip ko, mas pwede ako mandaya sa Pinas Doon ako mag-make money. Pero teka lang, ano yung mga ginawa mo naman na parang syempre work, iba-ibang work. May business side ka ba na nagawa doon o work lang lahat sa Drugs, yung una kong business doon. Oh. Nasa drug game ako noong una kong business doon. Trap Doon ako ka agad. natuto ng business talaga. Doon talaga. Hindi ko siya pinagmamalaki tol. Okay. Hindi ko rin siya sinasabing gawin ng iba. Wag nila lang gawin yun. Nalagay lang ako sa, hindi ko ginawa yun para maging cool. Nalagay lang ako sa corner nung dati. Kasi naalala ko, wala na talagang choice eh. Nag-away kami ni nanay, pinaalis niya na ako sa bahay. Naalala ko talaga yun, nasa kotse ako, naluluha na, umiiyak na nga ata ako nun dahil parang wala na akong pupuntahan, parang ganun, anong gagawin ko? Nasa foreign land ka tapos wala pa airmats mo. Wala nang ganun. Kaaway kami, pinalayas nga ako sa bahay. Tapos nakita ako ng tropa ko, tapos sabi niya, anong problema? Ganyan, sabi ko, pinalayas ako, wala na akong pera, wala akong pupuntahan, ganyan. Sabi niya, meron akong negosyong iaano sa'yo, sureball pera dito. Illegal nga lang. Okay. Sabi ko, go, let's go! Oo. Tapos yun, unang araw na yun, inintroduce niya ako sa mga tamang tao. Yun, gulat ako na, damn, bilis ng pera sa ganito Okay. Nahirapan nga ako bumalik sa slow money nun eh. Pero alam kong ayokong habang buhay na ganun. So, pinantawid mo lang siya doon sa face na wala kang uuwian, wala kang, parang ganun. Actually, nakatawid na ako, tinuloy-tuloy ko pa. Ang sarap eh. Okay. Ang sarap ng pera Okay. eh. Parang, ang bilis nito Lahat kayo, nagpapakahirap sa pera. Oo. Ako, hindi ako gumagalaw. Dumarating yung customer sa akin. So, nag-enjoy ako doon. Nagastos ko yung mga pera. Pero nung tumagal, naisip ko rin, ayokong mamali. Yung taabot pa sa point na mahuli-huli ka. Alam mo yun, ayokong dumating sa ganun. So, tinigil ko din, ganun. Pero nung tinigil ko, naramdaman ko rin agad na nawala agad yung pera. Parang nakakabigla. Parang isipin mo kahapon. Ang bagal bigla ng buhay. Talaga, sobrang Tapos hindi na ako ganun ka-special. Kasi dati, pag ikaw yung may hawak ng ganun, pag pumunta ka sa mga party, may upuan ka talaga, bigyan ka nila ng drinks, lahat, sip-sip sa'yo, ganun. Kasi ikaw yung... Ako yung ganun eh. Pero nung yung hindi na ako yun, yung tumatanggi ka na nung wala ka na. wala akong maupuan. May beer pa kayo? Wala nang beer eh. What? Ganun. So, yeah, dun, may mga ganun ako. Tapos, may iba-ibang diskarte din ako doon. Parang may nakilala ako ng mga magagaling talaga magnakaw sa mga department store, yung mga ganun na expert talaga sila, yun ang trabaho nila. Kaso hindi nila kayang ibenta yung mga items na yun. Okay. Alam nila na ako yung magaling magbenta. So yun yung teamwork namin. Ako Okay. magbibenta ngayon nun. Merong isang ospital doon, nakilala ko yung janitor, na kilala niya yung lahat ng doktor, nurse. So kanya ko binabagsak lahat ng mga nakuhang products. So may porsyento na lang siya bilang janitor na nag-aalok sa end consumer. Yes. Ganun. Tapos may taga-benta ka, Aha. may taga-nakaw ka, Yeah. ito ka lang. Yeah, ganun. Connect lang akong ganun. Yeah. Kahit anong talaga, ref gusto mo, makukuha nila yung flat screen TV, makukuha nila yun. Mga expert talaga sila. Matatalinong mga tao. Ano mga lahi ng mga... Pinoy din. Oh, Pinoy, shit. oo. Talaga? Oo. Tate? No? Wala ako gano'ng nakakasalamuhang ibang lahi dun. Okay. Nagkaroon lang ako ng mga
kilalang mga ibang lahi doon nung nagtayo na ako ng sunglasses sa mga mall. Sunglasses. Oh, nagtitinda ako ng mga shades mga peking shades. Okay. Umabot ka sa mall? Yeah. Okay. Kasi may tito ako doon na nagtitinda ng shades eh. Okay. So sabi niya, yo, try mo tong ganito. Kasi ang puhunan mo lang dito, $1 isang shades. After ng trap game. Hindi, pinagsabay ko. Hindi, para may front ka, di ba? Para may front ka. Parang hindi ka halata masyado ba? Okay. Yan. Hindi, tsaka parang gusto ko rin talagang lumigal eh. Gusto ko maayos yung pera ko. Ayoko Okay. yung lagi ako magtingin-tingin sa likod ko, mahuhuli na Bothered, lagi yung kang bothered. paranoid na yun. Hindi ko trip yung ganung lifestyle eh. Kaya gusto ko rin na ganun. Yung nga lang hindi madali talaga eh. Ang hirap magbenta ng shades eh. Oh, then lalo pag Diba? maulan. Kumpara mo yung Prada ko na Oh, gusto din ng to. lahat tas bilang shades. Di ba? Oo. Parang ganun. So, dun lang ako nagkakaroon ng mga nakasalamuhan ng ibang lahi nung nagtitinda na ako ng shades. Kasi yung mga security guard dun, mga ibang nagtitinda dun. Yun. Pero kadalasan, Pinoy talaga. Okay. Pero masaya yun yung nagtitinda ako ng shades. Anong kwento nun? Mabilis lang. Ah, Tinuruan ka na ng tito mo na nagganon yung business, tapos nagkaroon ka nun. Ilan yung naging ganon mo? bali dalawa sa magkaibang mall. Okay. Dalawa. So, yung shades na yun, isipin mo $1 lang yung shades na yun. Ano parang kiosk? Ganun lang. Okay. Tapos kaya mong ibenta ng $10. Okay. Times 10. Oo, ganun. So, kahit nga ibaba ko ng $5, ano Kita pa rin pa rin. eh. Oh. So, yun yung diskarte ko. Malakas ang shade sa Amerika. Lahat ng, pagpansin mo, lahat ng Amerikano hilig mag-shades eh. Pinoy, dito nga sa kwarto, isa lang naka-shades. So, si Frank lang. Oh. Lahat tayo, di mahilig mag-shades eh. Mas malakas dun. Ganun. Okay. Gets.